Network Entertainment. Hello. Very smooth yung voice mo ngayon. What can you do, by the way? So, sobrang sama ng boses ko. We'll try to make it through this episode. It's our last recording day ng 2026. Merry Christmas and Happy New Year sa Wakity Doers natin dyan. Grabe. Na-notice niyo yung lights namin? Notice yung lights. Very festive kami ngayon. Merong green, may red. Suot ko yung aking Christmas wristband here. Red and? Red and green. Yes. Oo, nakalagay. Uni-team. Yun yung theme ng Christmas. Yes. Mag-unite si Jesus at si Santa Claus. Santa Claus. Si Jesus tsaka si Ganesha. Yung may maraming... Yung elephant, Yung elephant god. Elephant god. Pipicture na ko si Anton. For the gram, ba? For the gram. Ako di mo ako pinopost eh. Kasi pag yung fun fact, every time pupunta ako dito, mababa yung battery ko. Almost 100% of the time. Mag-fundraiser tayo para sa cellphone ni Andre. Okay? Ayun. So, putang ina. We just gonna trudge to the mud here. We're just gonna plow right through this. Sobrang durog yung boses ko. Sobrang daming Christmas party. Hindi naman sobrang daming gig. Dami lang ganap. Tapos, very maraming tao, syempre, madaling mahawa. Never had time to rest. And I think, actually, sobrang drinking fest lang tong fucking week. after today, bukas makakapahinga ako siguro. Tapos, Like, Wednesday, Sabak ulit. So, ang Tapos topic... may Christmas party pa tayo sa Friday. So, ang topic pala, Christmas gifts. Pero nung nag-Christmas party kami na red, nagtingin lang kami, tas mga putang ina, hindi naman sa nakainom, pero mga 11 p.m. na lang, tas tingin lang kami. 4 p.m. na lang tayo mag-start. Kahapon yun. Comedy Manila Christmas party kasi kahapon. Sobrang saya eh. Kung gusto niyo ng glimpse na Comedy Manila Christmas party, ito yung Christmas party na napakababa yung budget, pero sobrang saya. Si James kasi... Nagbigay lang siya ng basura niya. Si James kasi, ever since nagkaroon ng Comedy Manila Christmas party, yung wala talaga tayo pang prize. Ang ginawa niya joke yung mga prize giving. Ang lala nitong siya nagsimula niyan. Pero grabe na itong time na to, Red. Sobrang lala. Kasi 4 na kami nagbibigay ngayon eh. Pero si GB tsaka si Victor, may sense pa naman. matino pa yung binibigay nila eh. Ikaw rin, matino pa. Ako parang halfway. Tapos para si James, parang na-realize niya na, okay, matino pala price nyo. Akin yung pinakabasura. So, para lang bigyan ng context yung mga tao. At sana, pag nag-open mic kayo at maging part kayo ng comedy scene, may experience rito. Kasi isa sa mga pinakamasayang araw din actually ng taon. Magra-raffle kami. Tapos yung mga paparaffle sobrang basura. Like, chopsticks, mga ganun. si James, nagbigay siya ng Mang Tomas at UFC. Ang nakakatawa lang, may bawas yung tao. Hindi, walang laman. Meron naman Yung tipong kailangan mo na itaob. yun lang. Kailangan mo lagyan ng tubig. Tapos ginagawa pa nila, noong una actually, si James, ginagawa pa niya ng parang, ito, tawag doon, pang labahan showcase. Okay. Tapos lang parang kalahating bareta ng Tide, ganun lang. Tapos ngayon, hindi na iniisip. Sobrang basta ko na. Wala na. Meron siyang pinaraffle doon na isang banig ng gamot. Tapos bawas na. 40. Tapos 4 na lang natitira. 240. That's apat na lang. Rubitusin. 4 na Rubitusin. Tapos di man lang ginupit doon sa pack eh. Kita pa yung mga natanggal. Nakakatawa rin yung giveaway yung 2 pakete ng hot sauce sa Pizza Hut. Tapos pinapato na lang sa tao. Wala lang kwenta eh. Umabot sa ganun. Pero si GB nagbigay pa ng mga t-shirt, mga libro. Camera. May camera, di ba, puta. Pero ngayon, seryoso na. Ang nakakatawa si Hanidel, yung namin, producer / project manager / namin. Pinaka-responsable. Siya lang yung nag-hold together na Comedy Manila. Kaya may structure eh. Sabi niya, grabe. Kasi may grand prize tayo ngayon. Na malupit. Nagpa-TV tayo ngayon, 55 inches. Grabe. LG. Kung gusto mo makakita yung gagawin lahat para sa TV, punta kayo sa Christmas party. Kinapon yung pride eh. Binubuhat yung mga premyo, di ba? Sila Emil, binubuhat nila yung premyo. Dito ang tuwa si Handel. Grabe rin, dati naalala ko yung unang party natin. Nagparapol si James ng 1/4 na kilo ng giniling.
Sobrang halatang hindi pa fresh eh. Oo. Yung parang... Yung nagsisebo na. kasi frozen yun malamang kinuha sa ref niya. Tapos putang dinala niya doon. Tapos syempre nag-defrost na and everything. Sobrang kadiri na. May karne pa nagkumpol. Tapos sabi ka lahat, ano na, 1/4 na karne lang. Ang nakita niya lang kasi, yung seryosong price, yung electric kettle, yung blender, yung rice cooker. Tapos sabi niya, hindi, meron pa rin kaming gagawang price. Tapos nakita niya, may dala kami eco baglat. Ako, si Victor, si GB, si James. Puro gagawan lang. Yung akala mong wala nang kwenta yung price, nagdala ko ng pineapple tidbits. Nakakala ko wala nang kwenta talaga. Or dalawang Sharpie. So yung, tapos walang kwenta. Tapos ma-outdo ka ni James ng, empty bottle ng hot sauce. Tangina, walang kwenta. May binigay siya yung, alam mo yung sa saging yung, siya lang ang tawag. Sabi niya, this is the 8 daw na capacity banana holder. Tapos yung lang, yung stock lang. Tapos ako para sa mo nakuha yan. Sabi ni Red talaga, literal na basura na lang yung binibigay mo. Sabi ni GB, tangina, pinatapon mo lang sa kanila yung mga gamit mo eh. Hindi mo na diniretso sa basura. Pero to be fair kay James, yung bit naman, naawa siya kasi, di ba, nabunot si Pau, yung isa rin na producer. Tapos, sabi, hindi, saglit lang, ito na lang ibibigay. Imbis na yung electric kettle, nabunot si Pau. Binigyan na lang ng seryosong gift. Hindi kasi, ang inisip niya kasi, kung komedyante ka, okay lang gagawin ka eh. Pero may mga hindi komedyante yung mga staff na nagtatrabaho talaga. Tapos parang umaas sila may proper na Christmas. Naka-costume pa siya. Alam mo yun? Pinagmawi-wawi yung mga putang ng overweight na lahat. Basta sobrang gagawin. Tapos puta yung costume. Natawa ako dun sa mga Nag-commit eh. Sabi ko, takina, may magko-costume kaya? Kasi ako puta, wala. Banyula yung dala ko eh. Tapos biglang, may mga costume naman. Sila Marge, di ba? Si Ron. Yung very inappropriate, yung Indian costume. Lahat naka-cowboy. Literally, lahat cowboy. Tapos siya lang yung nag-Indian. Nanalo naman siya. Tapos ito pa yung gift certificate yun, di ba? May limang finalist ng best costume. Pinag-cheer namin. Pinag-roast, tapos wala masyadong clear winner. So puta, parang 5-way tie na lang. Puta, gift certificate yung gago, pinulit niya sa pinulit niya sa lima yung gift certificate. Maghati-hati kaya, gago, puta. Tarantado eh. Masaya. Congrats kay Eman Laos. Nanalo siya ng TV. Tapos ang pinaka-problema doon, sagot ba ng Comedy Manila na ipapadala sa bahay ko? Hindi. Uwi mo yung mag-isa mo, gago. Bahala ka. Nakalaki ng TV. Yun yung point dun eh. Puta. Okay. Sabi ko, gusto nga daw niya iiwan mo Tsaka wala tutulong sa'yo sa tinalo mo wala kasi lasing na. Tapos niloloko pa namin kasi ipapaiwan daw niya. Pupulutin daw the next day. Tapos kami lang, de, pag iniwan mo yun, wala naman yung bukas. May pangalawang TV na yung brick wall. Wala, nakuha niya ngayon. Pero yun, shout out. Napakasayang Christmas party ko. And one more thing kay James, kasi if you think na hindi deserve ni James yung lahat ng success niya, lahat ng talent niya on stage, grabe siya mag-host. As in, pure energy. Always on siya nung gabi yun. Tapos yung sa dulo. Yung nag-Willy Revillame na hindi niya sinabi sa amin, by the way. Ginawa niya lang yun. Tapos direct na transition to songs, di ba? Tapos kumanta pa siya after. Yung ginaya niya yung meme na, sino nagbubo? Tapos biglang rekta ka agad sa kanta. Ang problema lang, nung nakita ko na siya sa green room, pagod na si yan pala, sige. Uwi siya agad eh. Uwi na siya agad. Nungubos niya lahat eh. Feeling ko si James, talaga siya eh. Build, talaga eh. Yung build niya sa buhay ay mag-perform. Grabe. Naalala ko dati, alam ko, sabi niya, pag naanood daw siya ng misa, parang na-enamor daw siya sa capacity ng pari mag-command ng room eh. So parang, di ba siya dati? Parang Knights of Columbus or something. Seryoso? Oo, ba? Hindi mo alam yun? Sobrang active siya sa church. Ganun siyang level. Kaya nga alam niya lahat yung mga scriptures, alam niya lahat yan. So, so parang feeling ko, matagal na niyang gusto talaga mag-perform.
pag si James talaga, puta naman nagko-co-host kami with him. Oo. Siya talaga yung papalid mo eh. Hindi mo siya Di mo kasabayan, di mo kaya sabayan. Tsaka daw, madali ng trabaho mo pag mayaman lang siya. Oh, dude, kasi nagwawala lang siya doon. Okay, next segment. Sobra. Yan, shoutout James sa'yo. Ikaw ang MVP ng Buong taon. buong taon. Salamat. At mag-OBB pala tayo. Pero hindi pa natin pinag-uusapan ang topic natin, which is Christmas gifts. Okay. So, since pagod si Red, magsisimula lahat yan pagkatapos itong... Ng unnecessary OBB. And we're back. Yan yung gusto ko, kahit pagod si Red, ayaw niya ibigay sa akin. Umiinom ako, tapos nagmamadali kang sabihin kupal. So, Christmas gifts. Christmas gifts. Uso ba gift giving sa inyo? Sa pamilya nyo? Kasi may mga pamilya hindi nagbibigay ng... Sa totoo lang, in the recent years, puro binibigyan lang akong pera ng nanay ko. Okay. Pero last year, imba yung Christmas gift ko kay mama. Ano? Ice maker pa. Ay, puta, solid yan. Solid. Tayo na solid ice maker, ha? So solid, Yung pwede mo lang i-run doon, tapos kuha na ngayon. Tumaas yung electric bill ng mga 2K lang. Bakit talaga? Hindi. Hindi. Mga 200. Sa bahay na yun. Hindi, 200 naman. Okay. Kasi tangina, 24/7 naka-on yun eh. Ba't mahilig ba mag-yellow na mo? Yellow queen ba siya? Yellow queen siya. Mahilig. Like, hindi siya umiinom ng lukewarm na iced tea or like kahit na anong juice. Oo. Ako din, tipong pupunuin ko yung yellow sa baso type of gayo. Ganun level. Kaya tawala akong boses si putang ina. Ay, nako. Ayun. Gifts, gift giving. Ikaw, ano ba yung pinaka-imbang gift na na-receive mo? Dati, niregalo ko yung nanay ko ng TV. Ng kotse. Yung tipong may bow doon sa mismong kotse. Tipong, you deserve it. You deserve all the mana. Sabi ko si Darak to eh. Because, may isang time na may $7 lang sa pantalon ko eh. Naalala ko mo ba yung moment yung pagkatapos ng gig natutulog ka sa sasakyan mo. Ganun lang. Ganun lang buhay ko dati. Jeez, Naanis ako pag nagre-reminis yung mga artista na gano'n na. I always say tutulog lang ako sa sasakyan ko after. So, puti nga may sasakyan ka eh. Putang ina nito. Benta mo yung sasakyan mo. Puki na inang yan. Benta mo yung sasakyan mo, nahihirapan ka na. Di ba? May sasakyan ka pa nga eh. Or mag 9 to 5 ka. Putang ina nito. Mga to. Puta, magtrabaho ka. Ako naman na nag-isimula ako, nagtatrabaho ako. Nagde-day job nagko-comedy ako. ako. Di ba? Putang ina itong mga nakakabalig. Pinupulo ko yung dream ko. Trabaho ka, putang ina. Ang inang yan. Nakakainis. Ang dami rin kasing ganun ngayon na naalala ko parang yung mahilig silang humingi ng donation para i-fuel yung yung mga Kickstarter. Hindi ba yung Kickstarter eh? Kasi parang merong ano yun eh. May kapalit yun eh. Yun talaga walang kapalit eh. Parang kung Support gusto my ako, dream. pay in donation. Ito pare, meron akong kilala na streamer. Hindi ba kilala? Pero may nakita ako streamer na may sakit daw yung pusa niya. So, pay daw donations. Syempre, puta, chick siya, di ba? So, ang dami nagdo-donate. Of course they did, right? Kasi kawawa naman yung pusa ko. Or aso ba? Hindi ko lang kung aso or pusa. Basta pet. Naka-skin tight tank top. Habang kita yung cleavage niya. Kasakit yung pet ko, blah, blah, blah. Hingin donations. Mamaya, thank you sa donations. Okay na kami. May vetas, may pang toys pa niya after. Parang gano'n. Okay. So, siyempre, sobra yung nakuha niya. Tapos, putang ina next week. Nasa Korea siya, pare. Nagbakasyon lang siya eh. Tapos ako parang... Hiniwan rin niya pusa niya. Kasi yun din isa. Pangalawa, puta may pambakasyon ka pala eh. Oo nga eh. Ba't kailangan mo pang hingan yung ibang tao ng pera? Tas streamer ka eh. Oo nga eh. Labo, puta. Hindi ko talaga mag-gets yun. Ang hindi ko gets yung mga talaga tama ka rin, yung mga nagdo-donate kila Kai Senat, kila iShow Speed na mga puta, umaabot ng 1K donations rin. 1K? Oh, dude, hindi ako nabibiro. Hindi, baka may kapalit. Baka may shoutout. Wala! Shoutout lang. I guess okay lang yun. Okay. Pero ang akin is, kunwari, meron akong, parang pinapalabas niya na wala akong pera, wala akong pagumot yung pet ko. Tapos next week, nasa bakasyon ka. Parang kunwari, kung magbe-benefit ka rin, tapos nakita mo nagpa-benefit nandun sa poblasyon. No, exactly. Ganun, di ba? Ba't ko gagawin Ba't ko gagawin to? Di ba, yun yung point. Kasi yung sa mga iba, yung mga, kung may kapalit, kunwari, bibigyan ito shoutout. Sige, fine, shoutout.
bibigyan kita ng t-shirt or makita yung pangalan mo as top donor. Ganyan klase. Yun, hindi wala, straight up charity lang eh. Bagay. Ano mo yun? Parang, tas ako naman, hindi naman sa amin namali ko kasi sabihin ang counter ng mga tao dyan. May consent naman, binigay talaga namin. Tama naman, okay lang yun. Pero huwag mong palabasin na you're in dire need of something. Tapos i-relegate mo na, pag di kayo nag-donate, wala akong magagawa. Actually, marami kang magagawa. Nakapunta ka sa BTS concert. Oo, alam mo yun, di ba? Ang dami yung magagawa eh. Yun lang yung akin. Yun lang yung akin. So, gawin mo muna on your... Ang akin ang rule ko, kung di mo na talaga kayang gawin on your own, tsaka ka na humingi. Kung baga last resort yun. Hindi yun yung unang option. Grabe yung unang option na, sige, bago ako magtrabaho, hihingi muna akong pera. Okay. Alam mo yun? Puta, Ito. trabaho ka muna. Medyo hot take to. How are you with the charities na gamot na, bayad na yung pang-operation? Pambawi. Oo. Okay lang yun. Okay lang. Bakit? Ha? Bakit? Ito, hot take ah. Nabayaran yan eh. Tsaka hindi kasi. Meron pa mga after yun. Tsaka syempre, pag nagbayad ka ng malaking pera, may blow yun sa lifestyle mo eh. Alam mo yun? Parang Okay. Kung may sakit, honestly, wala na ako masyadong, hindi ko na masyadong binubusisi. Pero huwag mo lang pakita sa akin. Nagpa-party. Paparty ka, nagbabasyong ka. Bago kang tattoo. Hindi pwede yung, ang narrative mo is, desperado na ako, kailangan ko to para i-fuel yung passion ko. Hindi, tas bilang ang narrative ng buhay mo next week, gusto ko magyabang dahil nasa Korea ako or nasa Japan ako. Kailangan gusto ko mag-flex. Di ba? Parang, hindi ko alam, baka ibang generation way of thinking lang. Parang yung mga, hindi ko rin gets yung mga taong record nilang umiiyak sila. Gago, ang weird nun. Kasi isa-set up mo pa yung camera, yung filter, tas biglang, hindi siya impulse shit eh. 1, 2, 3. Tapos i-edit niya, lagyan nila ng sad music habang... Tapos yung post nila. I still love you. Ang ganda na. Alam ko yung meme na yan. I still love you. Haba. May gagawa na auto-tune niya eh. So, yeah. Yung matanda. That guy is some serious T-Pain. Deep na. May isang guy na inauto-tune lang yun eh. Tapos pag-iyak, sobrang sama eh. Pero yung kasi TV show yun eh. Okay. Ito it takes a certain kind of psychopath to do that. Yung cry on command for awa effect. Like, di ba parating na may meme doon yung babaeng nagwawala sa kama. Parang gumaganon siya. Kasi, ewan ko, parang having a mental breakdown, blah, 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 blah. Parang, tas bilang ang defense daw ng mga tao ngayon na parang, may mga tao daw na that's the way they cope, na kailangan nilang i-express online. So, I guess, nag-iba na talaga yung thinking pero ng generation. That, like, it's okay to cry. Guys, it's okay to cry. Huwag kayong... Pero I think yung skeptical lang ako kasi isa-set up mo pa yung camera mo. Alam mo yan? Like, as a person na randomly umiyak na. Wala kang panahon para gawin yun. Oo nga, di ba? Tsaka di mo naisipin yun. Tsaka ba't may papost? Yeah, that's my thing lang. Di ba? I don't know. Baka yun na nga na talaga yung coping. Ako, as much as possible. I think for people to see you, okay, I will concede naman if you're really breaking down naman. Baka yun yung gusto nila. Like people to hear them, I guess. Ginawang kong gawin nilang content yung... Ewan ko, nainis pa rin ako. Kahit try ko i-accept, nabuburat lang ako lalo. Again, 50-50 pa rin ako. If people wanna fucking discuss about it. Oo nga naman. Yeah. Oo nga naman. Is your family a gift-giving family ba? Oo naman. May mga point in time na talagang excited kayong magbigay ng regaluhan sa isa't isa. Pero this year, hindi ako mamimigay ng regalo. Nag-ipon ako para sa wedding ko eh. Oh yeah. So, ano lang ako ngayon. Marami akong gagawin pare. Marami akong secret handshake. Pera lang. Kasi it's weird eh. Kasi yung isang kapatid ko nasa Guam. Yung isang utol ko rin nasa Japan. So, pag-uwi ko, hindi lang naglagay ng Christmas decoration si mama. Putang eh. Ikaw lang naman papalatit. Sige. Wala na nga kaming Christmas tree ngayon pag umuwi ako sa hotel. Pero meron kami kasing sa labas ng bahay namin, may Indian tree kami. So tas meron siyang nilalagyan siya feathers. Nilalagyan siya ng ilaw every year. Tapos ngayon medyo tinip up nila yung ilaw kaya medyo bangas yung yung tsaka sa amin nagki-Christmas ang 4
4 families. Ay, grabe. Ngayon, hindi na ako lang ata uuwi sa Christmas. Oo. So, malaki yung Christmas Eve namin. Okay. Pag 25, wala ng tao. Pag 25, actually this year, mag-spend ako ng Christmas 25 to 30. Or 25. Ewan ko actually, hindi ko pala may schedule. Basta 25 onwards. Sa Batangas kami. Kasi may andun yung parents ni Kate. At Batanggen niyo yung parents ni Kate? Hindi, lumipat lang sila ron. Okay. Trip lang nila doon. Wala silang affinity sa... Trip lang nila makasama. Ayaw lang nila sa anywhere but here. Parang yun yung... Nung nag-empty nest na, bumukod na lahat ng anak nila. Tara na, wala tayong anak dito. Balan. Alis na tayo, Batangas na. Ang bilis doon. Sobrang bilis na nung nung nag-live-in kami ni Kate, parang, okay! Bye-bye! Which is a magandang That's healthy. choice. That's super healthy. Ganda na. Pag nakita mo yung lugar ko sa na parang, siya, beach siya na, basta maganda. Tapos first time kasi parang fully kitted na yung bagong bahay. So, first time namin mag-spend ng Christmas doon with some other relatives. Tapos, niisip ko, 25 to 30, anong gagawin ko doon pa? Parang feeling ko maubusan kami ng conversations. Mag-inom ka. Like alcohol. So, like sa mga awkward situations. Hindi sa life. Sa mga awkward conversations yung ang maganda, alcohol. tropa ko kasi yung dalawa niyang kapatid. Okay, yun. Di ba? Okay naman. Pero, magdadala ba kaming PC doon? Ano bang gagawin? Kinisip ko magdadala ba tayong PC dyan? Anong trip? Di ba? Kasi pwede kami maglaro. 5 araw. Mo. Pwede kami mag-Valheim nun. Or Ark Raiders. Ark Raiders. Or mag The Forest. Tas gawa lang kayo ng mga sayang base building. Ganon rin kasi nung bata pa kami ng mga pinsan ko. Dude, mula Christmas hanggang New Year doon sila. Tas ngayon, syempre may mga asawa. Tas alam mo hindi ko pa ka-close. Yung mga asawa nila. Tas medyo awkward. Di sila gamer. Like, hindi ko sila dinadown. Parang straight meat and potatoes, mabait lang na tao sila, pero very boring. Hindi. I'm not... Ano yung... Hindi, wait. Ano yung boring? What's the least offensive term ng plain? Mundane? Hindi naman. Mas malala yung Mas malala yung mundane? Very plain. Plain. Very vanilla. And there's nothing wrong with that, pero... ang layo sa'yo. Ang layo sa akin. Naka-Iron Maiden shirt ako. Puta, mahilig ako sa Tim and Eric. Anong pag-uusapan natin? Kasi napansin ko as Christmases come on, like as my cousins got older, syempre, yun, maaga sila nag-asawa for some fucking reason. Pero I think it's our generation lang that's like parang nag-aasawa na ng mga late 30s na eh. Or like malapit ka na mag-40 eh. So, yeah, yun lang. Bakit? Sobrang, akala ko babawiin mo yung... Yung mga pinsan mo na, you say something nice about them. They're nice. They're the nicest people. Pero, as in, like ito, nagvi-video games kami nung bata kami. Ngayon hindi na. Sila hindi na. Ay, ako nagvi-video games pa rin. Okay. Kasi ang tingin nila sa akin, retarded. Parang bata. No? Mahilig pa rin ako sa wrestling. Tapos nainis ako pag kinausap ko ng mga relatives ko na parang tinatry nilang mag-catch up with that's the worst. with games. And wrestling, ganun. Nakita ko, nag-retire na si John Cena. Like, so, parang, okay. Gusto mo ba talaga mag-discuss? Yes. You wanna or join? gusto mo lang may pag-usap with something else? Tama rin. Parang gusto mo talaga magkaroon ng isang oras na conversation. Gusto mo ba talagang buksan to? Kasi kaya ko. At kaya mo bang mag-keep up? Kasi nakakainis kapag hindi. Oo. Alam mo yun? Kaya ayoko minsan pag may mga taong nag-try makipag-usap sa akin sa family reunion about wrestling, tas alam kong shallow lang alam nila. Parang, binibigyan ko na sa, yung ganyan-ganyan. Tas sabihin nila yung mga, naalala ko dati. Pag nagre-reminisce na siya ng mga dati niya. Parang, dati nung bata pa ako at walang alam sa buhay. Gano'n, parang nung time na nanonood ako, nung wala akong magawa, nung appropriate pang manood ng wrestling. Nung di pa ako nakakapag-sex ng babae. Parang ganun. Batay na ako, Andren. Okay lang. Naka-ready na yung banner yung bago matulog with Andren Bernard. Nilay ko naman sa nung sabi ko kay Trian, ang aking paboritong abogado. Yes. Sabi ko, masyado bang maaga maggawa ng last will or something na pag namatay ako, may lalabas na video na
if you're watching this video, parang ganun. Sabi niya, hindi naman daw. Kung gusto mo daw, gawin ko lang daw, tapos siya daw mag-execute pag namatay ako. Laughter yun rin. Sobrang laughter. Sobrang sobrang iba itsura ko. Oo. Ganyan. Ang nakakatawa rin, guys, hindi nyo alam kung namatay si Red, meron siyang thing sa heart monitor niya. Pag tumigil yun, sasabog tong buong studio. So, naka-kill switch to pa. ito, not to go into darker things, pero like, kunwari si Patrice O'Neal, may podcast siya dati ginagawa niya. Ang pangalan niya, Mr. P. Umabot pala siya ng panahon ng podcast. Very, very early. Tapos, ang problema, syempre, namatay nga siya. Ang creepy thing is, meron hours, like, literal mga 48 hours of his podcast that still exists. So, pinapakinggan ko kasi nakakatawa. I'm listening to a dead person right now. Kasi iba yung kanta, iba yung clip sa video. Ito, he's living his life, a stream of consciousness lang niya that exists. And I'm like, ang morbid lang isipin na yun. Parang yung porn star na namatay. Si August Ames? Si August Ames. Okay. Hindi ko alam. Pangalan. Okay. Basta. Yeah, si August Ames. Yeah. Sabi nila pag nanonood ka daw ng mga video niya sa Pornhub, yung comments daw parati, R.I.P. Binabarata sa dalawang lalaki. Shinishish kebab siya. Rest in peace, Queen. Heaven has a new angel. That's being deep throated to death. Nakakatawa lang. Hindi naman sinasabi masama hindi, mag-porn hindi, star. yeah. Nakakatawa lang. Like kung wari namatay si Red, tas yung bit niya about putang ina, yung harana, rest in peace legend. Parang ganun. Yung mga tingang walang kwentang bit. Yung contribute na ganyan. Tangina, we lost another angel. We lost another angel. Ay, nasakit ang lamunan ko. Most expensive gift sa Christmas? Memorable na lang. Okay. Naalala ko dati, niregaluhan ng nanay ko tsaka tatay ko yung mga, siyempre lahat kayo magkakapatid. Tapos sila yung una nagbukas. Ako yung huling nagbubukas parati kasi by age eh. So, binuksan na ate ko yung gift niya, ang ganda. Binuksan ng kuya yung gift niya, ang ganda. Kasi sobrang ganda. Tapos naalala ko yung akin, parang libro lang ng Gary Leasing. Tapos siyempre, how old were you? 11, mga ganun siguro, mga 10. That would suck to receive a book. Yun nga, parang isang Gary Leasing book tsaka isang Pugad Baboy book na meron na ako. Alam mo yun, yung tipong, yung parang, yung regalo ng mga kapatid ko. Ano na? Sobrang ganda. Yung tipong sobrang thoughtful, yung talaga yung gusto nila, ganyan nga. So ako parang, syempre ayaw mo naman maging kupal. Tapos parang, pinipidyo nila ako. Pagkabukas ko daw yung itsura ko, wow! Tapos yung sabi niya, basahin mo yan. Ano yan? Gary Leasing yan. Whatever. Hindi ko na alam kung ano yung specific na book. Okay sana kung Pugad Baboy, pero may issue ka na. Meron na nga. Yun na bad trip din eh. Yung Pugad Baboy, naalala ko specifically yung Pugad Baboy. Ba't nila ako regalo ng Pugad Baboy? Naalam nilang meron na tayo nito. Kasi, hindi naman yun, yung Pugad Baboy naman sa bahay, common ownership yan, di ba? Yeah. Meron na tayo nito eh. Tapos binuksan ko, parang sinasabi buksan mo kasi inisip ko baka signed copy or something. Hindi eh. Tapos nakalagay lang, Red, hindi ito yung totoo mo regalo. Sobrang kinupal lang ako. Gawal after yun. Tapos may totoo regalo, which I think, Tamiya truck yata or something. Kasi yung time na yun, Tamiya yung So yun, nakakatawa yun. Angas doon. Oo. Tapos doon ko na-realize na walang kwenta pala yung Tamiya ko. Kasi nilalagay ko lang lahat ng mga shit eh. Without the instruction man. Hindi, alam ko yung instruction, pero yung purpose niya malabo. Like, kunwari, meron akong light na wheels, pero naglalagay ako ng weights. Parang walang point. Siyempre, bata ka pa kahit ako. Kahit ano na lang. Basta kanya maangas. Maangas ito. Basta, ito yung yung may wing siya na gumaganon para maayos yung turning. First time ko mag-truck eh. Dati, diretso lang sa kalye, ganun lang. Sasaluhin mo lang. Puta, never siya nakaka-finish. Nag-off-track siya parate. Sa yung Pasko ko, was just realizing na basura pala yung Tamiya ko. Pero that's fun. Like, oh shit, i-customize. Pero 11, wala pa. I knew jack shit about. Tinulungan pa ako ng uncle ko na engineer na parang, ano bang pinaglalagay mo sa Tamiya ko? Tapos parang inaral pa niya na parang dapat ito, dapat ganyan. Parang ganyan klase.
Anong purpose ng mga weight, mga ganun. Na hindi porket mabilis yung engine mo, okay na kasi hindi siya stable. It took me, alam mo yung video game that taught me na may mga ganun-ganun pala? Yakuza 0. Talaga? Kasi may minigame siya ng time. Laruin mo na kasi, ito hindi mo magusto, feeling ko hindi mo talaga Ayoko ng games. na sobrang dali. Hindi naman sobrang dali. Sobrang dali lang ng Yakuza. Yung games na, maangas to kasi ang dami mong pwedeng gawing iba-iba. Oo. Hindi po, alam mo yun, parang naglaro lang ng... Maas din yung main game. Puta. Yung sinasabi na lahat Maganda rin yung main game, pero nilalaro ko lang yung nagde-dress up ako ng mga waiter. Ang Kasi labo. makakuha ka ng parang X points para mag-buy ng ibang upgrades na nasa main game. Yun nga yung point ko. Like, kunwari, ba't ako maglalaro ng Witcher? Gwent lang naman nilalaro ko dun. So, nag-download na lang ako ng Gwent. Alam mo, Red, ikaw yung very rare exception dun sa The Witcher 3 Na naglaro lang ng Gagon dami. Fuck you. May Gwent nga na standalone dahil dun Ang dami naglaro ng Gwent lang dun. Yung nakakatawa dun yung pinakagusto ko dun, di ba? Side quest mo si Bloody Baron. Oo. Gwent player yun So hindi ko pa sinasolve yung mystery ng fetus baby niya. Ikaw abortion, baby. Please help me. Parang ganyan. I know I did wrong. Blah, blah, blah. And then yung third option, would you like to play some Gwent? Tara, Gwent tayo. Tapos tara, Gwent tayo. I feel like ang hindi... Tama. Wag mo na laro niya Yakuza 0. Very button masher siya. Like a dragon na lang. Oh, third Kiwami phase. pa. Yun. Hindi rin mo gusto yung... Like a dragon ka na. Para siyang Clair Obscure. JRPG siya. Merong persona na parang grid turn-based tactics, di ba? Persona Q. Maganda. Persona Tactics, Persona Q. Marami. Baka yun yung laruin ko sa Steam ko habang Hindi ko siya nagtutuwa nagustuhan. ganun. Fuck. Naghahanap ako ng... May bagong release yung Final Fantasy ngayon. Yung remaster ng PS1. Hirap yun Great. Okay. Mahirap yun. Mahirap yung game na yun. Hindi ko pa siya nalalaro. Naalala ko ng PS1 game, hindi ko maintindihan kung ba't di ako nananalo. Ako Ganong rin. level. Hindi ko siya tinapos ng bata. Hindi ko nga siya tapusin naman. Ang natapos ko lang na gano'n, Disgaea Disgaea? Oo. This guy is in love with you, Okay. Paris. Okay. Would you like to know my favorite gift ng Christmas? Ano. So it was 1990. Actually, no. 1990 ano? 1992. Oh! Hindi 4 years old ka lang nun. Hindi, naisip ko. 94. 3 years old. 94. 6 89. years old. 89 na ako eh. Kaya 89, 5 years old. 89. Oh, bilis. Oh, ano nga. Hindi importante yung age mo masyado. Basta alam namin along the vicinity of toddler ka. Okay. So niregaluhan ako ng Sega Mega Drive ni Mama. Solid. Tapos ang sobrang solid pa ng bala. Ito yung nakakatawa eh. Street Fighter 2 Turbo. Oo. Sonic 2. Tapos The Animaniacs. Animaniacs? Pero ang favorite ko, dito nabuhay yung love ko ng gaming eh. Like as in, fuck angas ito. And it got me down to a very expensive hobby. Totoo. Grabe. Tapos, nung na-realize ko shit ang angas nito, ang problema, bumili ako ng mga game magazines, nakikita ko, na-release na pala yung PS1, ba't di na lang yung binili mo? Hindi ko, wala pa kasi masyadong games. Yes, binasabi nila parate. Pero to be fair, PS1 had like one of the biggest releases of all. Ang daming games. I'll say 2. 2 din, lakas din ng release ng 2. Yung 3 yung walang kwenta. Yung Dark tipo, Cloud. You can play 2 games. Pero to be fair, yung Mega Drive, dami na lumabas na imba nun eh. Okay din yun yung generation na yun. Ako, I would relate na naalala ko, maraming yung love mo for video games na bolster ng a lot of gifts sa Pasko. Yes. Kasi I remember, yung SNES hindi siya Christmas gift sa akin eh. Game Boy. Wow. Pinakauna ko handle. Color? Game Boy Pocket. Hindi pa yung black and white pa yun. Ay, fuck! Game Boy Pocket, pero hindi yung malaki. Okay. Kasi yung malaki yung parang hassle eh. Matay sing laki. Pero sobrang dami Game Boy nun. Tapos Game Boy Pocket. Tapos may Pokemon Red or Pokemon Blue. Whatever. Tapos ang maangas nun, kung ano man yung may Pokemon na meron ako, yun yung wala sa iba. Oh, yeah. So, sobrang... Yung trading, ako yung kailangan ng klase ko para mag-trade para may Sandshrew sila or something like that or Gengar or something like that. So, masaya yun. Masaya. Good. Alam mo, nasa akin pa yung Game Boy na yun. Alam ko eh. Buhay pa yun eh.
kung pinlag ko yun at nilagyan ko ng baterya, feeling ko You kaya think pa you yun. can sell it for a high price? Ayoko benta. Ang dami kong, nasa akin pa yung mga consoles ko eh. At Alam- least yung mga main unit. I've seen na yung Game Boy, may Game Boy Micro ako eh. Yung pinakita pa ni Reggie Fils-Aimé sa E3. Kasi ang laki niyang tao. You can ang liit niya red. As in, pero mint condition. Yung pocket, I think, yung pinaka magandang, nung time na yun. Advanced, pare. Yung advance. Grabe yun. Advance SP. Tsaka advance na Kasi ang problema sa advance, madilim eh. Di ba? Kailangan mo ng word. Nung nilaro ko yung Ruby, okay nang di ako magka-girlfriend. Sobrang wild, dude. Sobrang wild. Yung Ruby. Pero yung sa gift giving naman, I think doon na rin nag-start yung addiction ko sa games. PS1 din. Parang Christmas gift siya sa amin. Ako din. Tapos ang pinakaunang game, Mortal Kombat Trilogy. Puta yung Sobrang brutal pinakakanina. ka. Pagkasuntok, 5 ribcage yung lalabas. Nalala ko rin yung Mega Drive. Christmas gift din yata yung Mortal Kombat sa Mega Drive namin. Oh, yeah, may... Tapos, hindi namin alam kung paano mag 2 players. So, nagasalit-salit lang kami. Tapos, parang, yung pala, para mag 2 players, pipilitin mo lang yung start ng kabila. Siguro, a good 2 weeks bago namin na-realize na, pwede mo lang mag 2 players dito eh. Wala naman nagsabi eh. Di ba? Walang versus mode or anything, di ba? Ay, exactly. Kasi tuwing Christmas, parating ibalik mo yon Red. Tuwing Christmas, parating dinadala ng pinsan ko si Dodoy. Parating niya dinadala yung mga consoles niya doon. Tapos, doon ko na-discover yung Guilty Gear, mga ganon. Sobrang imbang fighting game. Doon ako napipikon. Doon yung away. Away pinsan. May pinsan ako na hapon. Half Japanese siya. Okay. Tapos, doon niya ako sinimulan sa aking sa pagtiteken. Kasi noon, nilabas yung Tekken 2. PS1. Hindi siya matalo kasi siya alam na niya yung game. So ako parang hindi ko magets ba't di ako nanalo. Ganyan. To the point na, sige putang inaarali ko yung Tekken na solid. Tapos nung, strategy, I guys. think bumalik na siya parang Tekken 5 na or Tekken Tag or something like that. Basta hindi siya parating umuwi. Tapos sabi ko magaling na ako sa Tekken. Tapos siya parang, hindi na ako naglalaro. Wala siyang pakialam. Hindi niya ginawang quest. But I base my life on this. Wala eh. Oh, Red, I don't. Kala ko siya yung Gary Oak ko eh. Hindi eh. I don't play video games anymore. I don't pere video game. It brings dishonor to family. O yung tipong tinalo ka siya, parang, good for you. I no play this anymore. Wait, Japanese talaga siya? Half Japanese. Hell yeah, dude. So, fun fact sa Tekken 2. Sino si Murder Grandpa? Si Minoru Suzuki. Minoru Suzuki. Siya yung gumawa ng siya motion yung cap. mocap ng King. ni King. Armor King. Hanggang ngayon, yung mga animations nun, ginagamit pa rin nila. Tangina. Pares naman yung animations. Tingnan mo. Ni King? Yun nga yung maganda sa Tekken eh. Yung galaw nung Tekken 3, hanggang ngayon abot pa rin. Nire-refine lang nila. Bagay. Ganun. Yun lang. Hindi, ang dami pa. Hindi, wala na. Ano yung favorite food mo sa Christmas? Episode na yun ni Alexia. Panoorin niya yan. Sa Noche Buena episode. Tagal na pala noon. That's 2 years ago. Bakit? Di ba nagbabago ba ang Noche Buena? Diba? Medyo. Hindi nga nagbabago yung budget sa Noche Buena. 500 pa rin. Hindi, dude. Alam mo kasi maarte lang yung mga yun eh. Pwede ka naman mag-budget ng... Pwede naman kumain ng dura. Alam mo? Pwede naman kayo mag-ulam ng ding-dong sa Pasko. Dami nyo arte. Sabi nyo arte. Ang ganda, may isang nag-point out nun. May isang guy. Kakayanin naman talaga kung kakayanin. Pero hindi naman... Hindi siya festive. Hindi dapat... Pasko nga eh. Hindi na dapat kami maghanap ng diskarte para lang mabuhay ng normal. Yung sinabi niya, tama. Sabi Puta, ko, solid yun ah. tangina ka. Sobra naman yun. Kontra mo rin. Parang gagawin. Sobra naman yung point mo. Normal. Pwede naman. Kaya-kaya mo namang ilabas yung 2,000. Benta mo yung camera mo. Benta mo yung cellphone. Nakaka-post ka pa nga. Oo nga, tangin, dami mo ebas. Gagawin ko post. Tayo nakaka-post pa nga kayo sa may mga wifi kayo tsaka cellphone. Benta nyo. Mag-note yung buhay na masarap. Ayun. Huwag kang magkabit. Tapos sabi mga ibang tao, huwag naman ganyan. Sabi man. Wala namang siraan ng lifestyle. Nakina nyo. Nakasi kayo mag-shabu. Nakina. Pero grabe yung 500 pesos na Noche Buena na yun. Pakawala ko ito ng taong. Parang hindi nga aabot ng spaghetti yun. Sa totoo lang. Nakakainis. Ang dami ko rin binayarang tax this year. Putang ina. Nakita ko nga, tapos sabi ni Red, tangina, mapupunta lang to sa mga walang kwentang tao. Oo, totoo eh. Tapos binangga ni Red yung sasakyan niya sa pader. Tapos bisigaw ka sa harapan ng City Hall. Mama, matay tao kayo!
Oh my God. Kaya ko pa ba? May 3 episodes pa tayo. This is just episode 1 Oo. nang i-record natin. Hindi, iksihin natin. Hindi. Oo. Not fun. Ayaw ng fans ng maiksi. Maganda mamaya sa episode. Red, tapos na yung podcast. Tapos sabi, Red. He's at peace now. Yung gagawin mo yung classic, yung gagawin mo yung mata niya. The world must know the real side of Harvey Dent. Kasi gagawin mo yung mukha niya. Ang bakas nun. Ang bakas ng part na yan. Yung part na nakaganon yung face. Yung paa niya na face. The world must know Gotham's White Knight. Hoy, huwag mo hawakan yung patay na Oo nga, corpse. takinan to eh. Kadiri ang puta. Dami ng foreshadowings nun. Yung yung kausap niya, yung takip yung isang ng shade. So, as nito. Kaya masarap panoorin ulit yung... Ayan, dapat ang gawin ko pag sa bakasyon na... Sunugin yung kalahati ng Hindi, gago, mga... tangina. Parang masarap manood ng mga movies. Kasi naalala ko rin dati, may isang time Yung mga na classic. Sorry. nag-BNB kami. Tapos siyempre mga pamilya nandun. D&D? BNB? Okay, BNB. Dapat mag-D&D yung pamilya namin. Maangas. Kasama mo yung tatay ni Kate. Isa ako gargoyle. Kung kaya ko lang mag-DM, yayain ko mag-D&D yung mga. Sige. Nasa BNB kayo. Tapos alam mo yung kailangan nyo manood together ng something na generally. Yung pamilya namin wala masyadong common na gusto. So puta, minarto namin yung The Forge. Yung gumagawa ng mga kutsilyo. It will kill. Nag-BNB kami Leos para hindi kami nag-swimming. Pero wala kami The Forge eh. Tapos nag-ihaw lang kami. Gago, pero it sounds fun. Manood kayo ng awkward na kasama, Midsommar, mga ganun. Tangina. May mga sexy na hardcore. Ano yan? Saltpeter ba yan? Ano bang Midsommar? Nakakatakot ba siya? Nakakadiri lang. Nakadiri siya. Ayoko ng ganun. Hindi ko kinaya mga Serbian film, mga ganun. Hindi naman ganun ka-brutal. Baboy lang. Done with taste yung pagkakadiri. May purpose. Done with taste. Yung may purpose. Hindi yung for the sake of cringe Shot lang. lang, no? like, may purpose parang yung violence. human centipede. Yung walang kwenta. Ano naman kasi talaga siya, parodical naman kasi Nakakatawa talaga na. siya. Paano nagkaroon ng sequel? Supposedly, nakakatawa talaga siya. Paano siya nagkaroon ng sequel? Like, Kumbaga ridiculously stupid na siya. May nagsabi- Parang Sharknado, parang ganun. alam mo yung Bechdel test? Hindi. So it's a test about movies. Sa lahat ng movies, parati nilang pinag-uusapan yung guy. Alam mo yan? Hindi. Okay, so every movie, kahit pinag-uusapan nila kung gaano kaangas yung mga lalaki. Every movie has that daw. Talaga? Oh, almost every movie has that. Maliban sa Human Centipede daw sa isang komedyante. Wala maakas na. Walang maangas. Makain silang tayo. Oo nga, grabe, kadiri lang siya. Gago, yan yung next, like, sabihin mo sa family mo, manood tayo ng Humans. Yeah, kasi alam ko yung may mga kilala kong families na manood sila ng Mary Poppins, mga ganun. Magandang panoorin pag Pasko, pare. Boring eh, puta. Tayo na. Ang Lord of the Rings, Pasko lumabas eh. So technically, Christmas film siya. Parang Die Hard is a Christmas film. Oh, well, yun kasi talaga winter talaga yun. Sorry. Christmas film ba? Yun nandun si Bruce Willis. Tapos may N-word lang nung nakalagay sa cardboard. Nalala mo yung scene na Hindi yun? ko alam yung scene. Kakotun! Parang ang tagal din na Die Hard. So parang may mga terrorist, tapos parang para patayin One siya. to. One siya. Yung sa Hans Gruber, si Hans Gruber. Sa Nakatomi Oo. Plaza. Tapos para patayin siya. Nilagyan siya ng N-word dito, tapos pinaglakad siya sa Harlem. Hindi ah. Sobrang in your face. Tapos nakita pa siya ni Samuel Jackson. Hindi Die Hard yan. Die Hard! Die Hard yan? Die Hard! Bakit? Anong akala mong movie siya? Ibang movie yan. The Roots? Hindi ko alam kung anong Die movie Hard yan. siya, Die Hard. Die Hard yun? Die Hard siya. Sino na? Because if you die hard, One? you try hard. Nakalimutan ko na kung ano, 1 o 2. O nakita siya si Samuel L. Jackson, tapos parang pinaano siya, di ba? Oo. Parang take that town. Oh, si Hans Gruber, si Snape. Hindi ko alam yung Die Hard. Okay, okay. Pero nakita ko yung scene na yun sa reel. Nakatawa siya rin. Okay. Christmas movie. Anong favorite? Nightmare Before Christmas. Mga ganun classics. Or masyadong pambata yan, no? Ano kaya yung Maganda panoorin, ano? Human Centipede, panood mo sa na Christmas. Tanging Yaman. Di ba nag-aaway sila tuwing Christmas nun?
Tangi yaman ba yung Pasko? Hindi yata. Oo, MMFF yun eh. Oo. Tangi yaman. Gusto, may, ano? Ha? Ano? Yung MFF. Oh. Nanonood ba kayo na MMFF? Hindi. As a family, never. Dati parati kami nanonood ng at least dalawang as a MMFF family, movies. we almost never go out. Like, sa house lang kami. Lalo marami kami. Nung masipag kami, which is matagal na. You can see that. So, Christmas Eve ang celebration namin. The next day, gagawin namin yung Christmas tradition talagang manood kami ng sine. MMFF. Talagang pipila ka, ganong levels. Tapos naalala ko, sa mga gandang MMFF na, sorry, hindi pinakamaganda, pero parang ba't natin ginawa sa sarili natin, is yung movie version ng Ang Larawan. Ba yun? Or something? Which is basically parang musical na ginawang film. Okay, that sounds... Pero hindi nila ginawang extravagant. Parang sinut lang nila yung music. Kasi isang bahay lang siya. Ang boring naman na... Kasi di ba pag musical dapat extravagant? Like yung Weekend, di ba puta? Hindi naman siya parang nasa stage, di ba? May mundo talaga. Yun, sa bahay lang sila. Tapos basically... Paabot mo walis. Alam mo ba yung larawan? Basically, may namatay na... Or parang... family drama siya na may namatay na pintor. Okay, so far, fun. Tapos, mayroon siyang painting na sought after na pinag-aagawan ng mga anak. Parang ganun. Tapos parang ang bida is siya yung anak na nag-alaga dun sa tatay talaga. Yung ibang anak parang umalis na tapos bumalik lang because nalaman nila na mamamatay na to. Kailangan yung mga heirloom, parang ganung klase. Pero lahat ng away na to in song form pa. Sobrang laugh trip nito rin. Sobrang... Gago, we need to watch this. Isipin mo yung ate ko na umuwi sa Canada. Nagsayang siya ng... Di naman nagsayang, sorry sa mga mahilig sa Ang Larawan. Putang ina mo, bitch. Umuwi sa Canada para panoorin yung fucking one setting film na yun. Tang ina mo, bitch. Bakit mo siya pinakasal? Ang mga muebles! Ang mga muebles! Ganun. Tang ina si Noni Bueng Camino. Tapos ang weird ng... So, like, kasi okay yung plot, pero sobrang tukol. Gagawin mo musical. Dude, tas ang sobrang weird, yung lead character na babae, ang trait niya is magaling siya manghuli ng daga. Ewan ko kung bakit ganun. Hindi ko alam kung ba't hindi nila in-update. Na yun yung skill niya. Yung babaeng yan. Na parang yun yung thing niya na parang nagbebenta siya ng daga. Huli niya yung daga. Sino kasi Tom? Siya lang si Tom eh. Putang ina mo. Basta ganun. Sobrang wild. Good research ko ito babaya. May MMFF year na for some reason yun yung pinili namin panoorin. Ewan ko kung bakit. Naburat ba kayo lahat? Sana naburat kayo lahat. I mean, no. Masaya siya na syempre nasa sinihan kaya mo siyang criticize. Di ba? Bilang nung parang paglabas kami ng sine. Tapos realize ka lang. Alalanan ko wala na. Bakit mo pinabayaan si mama? Ganon. Ganyan na ganun. Basta. Mahirap siyang... Di na ako tinatayuan, anak. Tapos sobrang Deus Ex Machina nang dating na parang, gumising na finally yung tatay tapos sinolve niya yung family problem. Putang ina, lakis. lakis. So parang, nakakaburat, parang tangina. Ang mga muebles. Mga ganun. Yun yung naalala kong. Tapos the whole time na kumakain kami, kumakanta lang ako. Pa-order ng mango shake. Bakit ayaw mo bigyan ng mango shake ang panganay mo? Mga ganun. Naiinis pa sila sa'yo. Burat na nga yung movie. Ito, may isa ka bang kasama na kinukupal. yun yung worst movie na papanoorin mo sa akin kung ayaw mo kumanta o buong Pasko. Parang gumawa ng musical tungkol kay Juan Luna nang binaril niya asawa niya. Balang araw. Actually, baka mas maganda pa nga yun puta. Sorry. Pero at least sinuportahan namin yung movie niyo, puta. Sa High Street pa kami nanood nun. Para naalala ko, yun yung... Sorry. Naalala ko lang, like, kwento mo muna yung sa'yo. Sorry. Naalala ko na parang galing kami sa isang year ng MMFF na sobrang ganda. Tapos yung sumunod na taon, sobrang, bakit wala mapanood? May isang year na, tangina, ang babae Septic Tank 2. Isa yun sa mga pinaka, including international films
Isa yun sa talagang nagbe-belly laugh ako na masakit na yung tiyan ko. Habang nanonood. I need to watch that. Fuck, Maganda yan, sobrang ganda. Ang plot lang na Babae Septic Tank is si Eugene Domingo gusto niya maging art lead. May lead role siya na inaalok ng isang indie director na artsy. Si Kian Cipriano yung nagpe-play. Tapos, they're caught between anong vision ni Eugene tsaka anong vision ni Kian. That's funny. So, parang nagigets ko na. Tapos parang nare-reminisce lang nila kung ano yung mga versions ng mga movie na yun. Parang ganun. Parang si Pedro Penduko. Alam mo yun. Sobrang one of its time yung Pedro Penduko. Bakit? Nagpo-fourth wall break siya. Naalala mo yun? Hindi ko pinanood yung Pedro Pinto. Okay. Alin doon? Yung kay Mateo Guidicelli? May isang part doon na parang direct, parang hindi ata bagay sa akin tong... Diyos ko. Alam mo yun? Yun yung default na yung talaga pag ako nakagawa ng pelikula, pag may nagsadya sa akin na actor, sabihin ko hindi talaga. May mga tao na parating, pag wala na silang maisip na gag dun sa ano, sabihin mo na lang, mag-fourth wall break na lang. Yeah, but it was of its time, na first time ko nakita yung fourth wall break. Talaga? Oo. Ginagawa nila Vic Soto parati yan. Ay! Oo. Sa kanila Bong Navarro. Oh, nice. May isang time sa school bukol. Okay. Sa school bukol reunion, nanood ka ba nun? Oo. Sa mga pinanood ko sa MMFF, pare. Dude, yung si Hero Angeles, yung pag siya retarded. Pero parang Di ba? Kala ko na po. doon ba yun? Yung school bukol na yun. Yung bilang Indiana Jones si Vic Soto for some fucking reason. Ha? Oo. May isang doon na parang may kinakalaban siya, tapos nagpapabato siya ng espada. Parang ganun, yung espada, bato mo. Tapos slow-mo kinuha ng bata. Kinuha niya, binuntan yung ganun. Tapos habang slow-mo niyang kinuha, sabi ni Vic Soto, bilisan mo naman. Yun lang yung buong movie basura, pero yung time na yun, parang a setup for this moment. I remember din nga nakakatawa. Like, may mga nakakatawang parts, pero... Mga Tatlo, oo. Ayun, daming ganun pa. Anong, wala ka, yun puta, nag-MMF mo, school ball. Kasi, favorite namin si Vic Soto eh. Hanggang ngayon naman, pero like, na-disappoint lang kami sa movie. Puta ko, hindi niya... All that hype, no? All that hype kasi yung nilabas pa nila si Richie the Horse sa Oo, Polo. gago. Para nang gawin yung, yung real life gag. Ang nakakatawa lang talaga doon, yung parang unintentionally yung nagpanggap si Hero Angeles na may disability Hindi siya. ko matandaan yun. Talaga? Panoorin mo kasi. Bakit ba niya ginawa yun? Kasi siya yung parang, napanood mo yung The Village, siya yung Si Adrian Brody. siya yung town retard. Basta siya yung town retard. Parang yun. Town fool. Pare. Town fool. Okay. There's so many words that you can use. Nakita ko yung mukha mo na. Like, nag-iisip Yung ka. option 1 mo talaga nandun na sa mukha. The town idiot. Town idiot. The town fool. Pare. May dalawang clear. The town retard. Wala naman town retard. Tapos sinabi ko lang with confidence. Nag-isip pa ako eh. Town retard agad eh. Oo. Yung town, I give up. Town retard. Hindi ka nag-effort. Bobong Dumbbello. Bobo. Diba? Okay. Pero yun, masaya yung mga ganong klaseng tradisyon. Tapos, pag nag-mall kayo, kung bata ka, binigyan ka ng mga pera ng mga ninang mo or mga tita mo, doon mo rin gagastusin, making some bad decisions. Wait, may isang MMF. Like, bibili ako ng prototype 2. Gawas kayo prototype. pero yung mga presyo ng games dati. At launch, mga 2.8. Oo nga. Hindi sulit eh. Ay, hindi ka pa nagpipisi nun eh. Hindi pa ako nag-PC nun eh. Oo. Ang isang MMF film ko, it's one of those millions of Vice Ganda movies. Pero I remember it kasi may isang nakakatawang part. Private Benjamin. Hindi. Ano? Basta dati siyang mahirap na naging mayaman. Putang ina. Yeah, That narrows it down. That's a lot of MMF. So basically like, tinake over na yung company niya. Tapos may mga machong security guard na para pinapaalis na si Vice Ganda. Hindi. Kahit di niyo ako pigilan, kusa akong alis. Tapos binuhat lang siya ng mga security guard habang nakagalang. Classic na rin yun. Classic nga lang. Go. Ang dami rin ano eh, no? Yung MMFF na to. Bakit? Yeah, MMFF na to. I'm not gonna skirt around it. There's a movie
Okay? called I'm Perfect. Tapos, Tapos- ang ganda ng title, Imperfect, I'm Perfect. Oh, kasi yung lead may Down syndrome Yes. parehas. Okay. So, ako talagang how are they gonna pull this off? Yeah, Is kasi- I'm more curious about that. Yes, kasi you need to 3.5 hours daw yung pelikula. Oh. Kasi ano daw ang style daw parang Birdman Walang one singular take lang lahat. Tapos mahaba yung mga scenes. So, syempre, kasi nadidistract sila. May hinahabol siyang ass. Wala sinasabi. Hindi, wait. Wait. Pero 3.5? Hindi, joke lang. Di ko alam. They need to skirt a line between, okay, Oh, dude. does this look exploitative? Pero, does this look really... Nakita ko yung from the heart? trailer. It looks good. It looks good. Oh. I'll I be... mean, syempre, di mo expect na putangin na sila Gary Oldman yung level of acting dito. Pero, they did the scenes properly. yeah, Hindi yung tipong- akala ko, like, phone in... Kasi, I've never... Gusto ko siya panoorin. Yeah, Kaso kasi... pupunta akong probinsya So, baka di ko mapanood. Unless mayaya ko yung pamilya ng in-laws ko. Dude, please, yung mga in-laws mo. Tas Pili ka ng sine red. Oo. Kasi yung pipiliin Yung ko. malungkot. Yung malungkot. Actually, I'm curious lang talaga. Kasi if... Pare, mamaya, they prove us wrong. Heartwarming naman. Ang akin lang, pag yung dalawang yun, na pull off nila yun, I'm pretty sure the offers are gonna come. It's gonna sobrang dami. 'Di ba? Tapos, pare, The orphans? the, Ano? the offers. The offers. Okay. Sorry. The offers are gonna come. Tapos siyempre maghahanap sila ng something adjacent. Pare, ito na yung career mo, pare. Parating na. They can open the doors huge for you, pare. Dami mo sinabi pa. Para lang sa joke na bobo ka, Andrew, di ba? Bobo ka, di ba? Gusto ko lang sabihin, tangin na, pag ikaw inalok naman, ako manager mo. Oo. Kaya nakakatawa yung nagro-roll na yung credits casting, Bobo 1, Andrew Bernardo. Pero I'm happy Medyo na... wild yung project na yun. Actually, first of its kind sa Philippines, ha? I don't think so. Parang alam ko meron dating movie na medyo may parang Down syndrome guy din na. Action movie. Down syndrome guy? Hindi yun yung title putang ina. Alam ko na to. Meron. Yung Made in Malacanang. Oh, shit! Uy, tangina nyo. Ha? Sorry. Nag-convert na ako. Tama. Nakalimutan mo. Sorry. Tangina nito Yung nagpa-fund ng Sorry. podcast na to. Sorry. Ang Unity Team. Isa ako sa mga last standing bastions na dapat tuloy pa rin na pinagbabati ko si Sarah at si BBM. Pinagbabati mo sila? Okay. Sinimulan ko kay Sandro at kay Pulong. Narinig na kaya ni Sandro Marcos yung joke? Si Sando Marcos. Tapos nakasando lang. Nakasando lang siya. Kaya ginawa niya, matatawa ako. Si Sando Marcos. Si Sando. Tapos gumawa kayo ng bit na, Hi, I'm Sandro. I am Sando. Punta siya sa Senate na nakasando. Nakasando lang. Ito, gakas. Angas na. Wala, hindi makakasandro Marcos. Tapos sabi yung pack yung... Kamuha niya si Ali. Sangga lang. Kamukha niya yung... Sobrang in-abuse lang ng Cool Pals yung joke na yun. Oo. To the point na pati sa Cool Pals Award, di ba? Tangina, puro Sandro Marcos Dapat jokes gumawa na. rin si Sandro Marcos ng mga... Yung parang gano'n rin na business, yung spoof shirts. Yung ngiti shirts. Ni t-shirts. Gagawa kami ng linya-linya, kalaban ng linya-linya, pero dark jokes. Martial Lols. Which was... Ito I'm not joking. May isang show. Ayoko na. This was 2017. Nagka-corporate, tas ang pangalan daw nung event, Martial Lols. Tangina, no? Si Chief Jet lang. Nagpipigil tayo minsan sa mga shit. Kasi for some reason, parang pag ginawa mo occupation yung comedian, parang ikaw yung tinatarget ng mga tao. Parang kunwari, pag nag-joke ka about abortion, parang tayo humugot ng baby dun sa... Hindi naman tayo yung gumawa nun eh. Sila yung gumawa nun eh. Sinabi na ni Mark Norman to, you focus on the abortion more than the joke part. Diba? Sabi niya nga niya, I'm just making may girl kasi nagpa-abort. No offend. I had an abortion. Tapos sabi ni Mark Norman, hey, I'm just joking about abortion. What you did is much worse. Sobrang ganda. Kasi yung pagkasabi pa ni Mark Norman. Very robotic. Walang emotion. Yan. Pero sa I'm Perfect, I think, bago matulog supports this movie, kung maganda. Invite nyo kami sa premiere. Please.
We want to support it. Yeah. And I think it's gonna be a blast, pare. And I hope maganda siya. Para may mga ibang Kasi ayoko naman yung putang ina in-exploit mo lang yung dalawang may Down Hindi syndrome, kasi, diba? nakakaawa kasi, Parang gumawa lang kayo ng PR move. Parang ganun. but I'm sure they'll do it justice naman. Tapos ako fan ako ng mga ganun eh. Like, pina-follow ko yung Get Down with Sean and Morley. Nakaka-fascinate yung cooks? ako eh. I mean, yun lang yung popular video nila. Pero marami silang ginagawa. Nakaka-fascinate lang ako na how they were supposedly saying na ano yun, di ba? Incapable tong mga to. Pero puta, pag nakita mo yung Sean and Morley, meron silang sariling comedic timing eh. So, ayun, nakaka-fascinate lang ako sa mga ganun. Si mga ibang tao kasi puta, nakita nila pa nag-share ako ng ganung video, pinagtatawa naman sila. Gago, hindi. Tangina. May isang tao na parang tinanong niya, ba't ka nag-share ka marati ng mga ganito? Sabi ko, enjoy ko siya eh. Bakit ba? Cute eh. It's cute. 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 Nakakatuwa, nakaka-fascinate, di ba? Everything. So, yun. Sana. We got through that. We got through that. God. So many landmines we had to cartwheel around, pare. Hindi ko na nga alam actually ibang entries ng MMF. Alam ko may Bar Boys na sequel. Yun lang. I watched the first one. Bar Boys. It was good. Okay naman. Tapos It's a legit sequel. What happened? tignan nga natin. Punta MMF lineup. Alam ko kasi, ang movie industry natin medyo struggling eh. Marami nagsarang studios, mga ganyang klase. So parang ang Metro Manila Film Festival, ito talaga yung pinangahawakan nila na kaya. Kasi parang I think 2 years ago, nag-billion box office eh. Yung movie ni Ding Dong tsaka ni Marian. Which was? Rewind. Which Ay, was, nag-hit siya. na kinopya lang yung plot ng If Only. Sorry, pero, nag-box office siya, pero hindi original talaga yung plot. Baka peg niya yung If Only. Pukin ang ina. Yan na naman yung peg. So, I parang will judge them based on their name, yung sa MFF. parang akala nila, yun na yung parang, ito na, may resurgence na ng manood na ulit yung mga sine, yung mga tao. Kasi puta, nag 1 billion sila na box office, di ba? Wala. Yun. Entries, mga kaibigan. May 2 batch. Okay. Ito palang I'm Perfect. Made by Nathan Studios. Siya na pala to. Nathan mo na yan. Oh. Oo. Yung, Yung may-ari ng Meshway. 2 batch siya. First batch. Call Me Mother. Call Me Mother. Hulaan ko. Anong plot? It's about a mom na inadopt yung anak na hindi niya kadugo. Pwede. Tignan natin ha. Starring Vice Ganda and Nadine Lustre, Toy Star Cinema. June Lana. Ang Film follows a queer single mother who plans to adopt her adopted son. Ding, 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 ding. Okay. But the process becomes complicated when the boy's biological mother unexpectedly shows up. So sila ni Nadine. Okay. Yung classic na kahit di kita kadugo, ikaw pa rin yung nanay mo. Hindi, pero si Nadine yata yung kalaban niya. Okay. Na nanay. Oo. Ito, Manila's Finest, pare. Piolo Pascual. Comeback daw ni Rica Paralejo. Our friend Rica Paralejo. Best friend ko pare, Enrique Hill, nandito. Oo. Grenade ka ba ni Enrique Hill? Ng Happy Birthday? Hindi, busy yun. Busy. Parang kang tatay na, parang ka anak na nakalimutan ng tatay na sunduin ka sa school. Hindi, busy lang siya. Nandun lang ako sa steps na hawak ko yung backpack ko. Kinakain ko yung tira kong baon. Tira? Tira? Damo yan eh. Manila's Finest. Anong plot ng Manila's Finest? Okay, Manila's Finest. Michiko Yamamoto, writer ng OTJ. Rica Paralejo, OTJ. Raymond Red, director. So, ito mga bold star na mag-orgy. Kasi lahat sila magaganda. Okay, sobrang layo. Manila's Finest nga eh. So, ibig sabihin tungkol sa police. Finest ba yung... Don't go there. Don't go there. Don't go there. Ako gusto ko yung mga police Oy, natin. tito ko, police. Ang pinakagustong ginawa ng police natin yung tipong nakakita sila naka-costume.
na pumunta sa poblasyon ng pulis as inaaway nila, pare. Siyempre, Yun dapat lang. yan yung uniform nila. Nakaka-confuse, nga eh. Nakaka-confuse. Nung nakita ko nga, tangina, may putang ina. Oo. Parang sando lang. Police Oo. Yung nga yung sinasabi ko, dapat kasi may sleeves. ACAB, all cops are beautiful. Oo. Okay. Maya's finest is about cops. Okay. It revolves around a group of police officers set in 1969. Nice. 1969. So, period piece to, pare. Okay. Alam mo, baka panoorin ko to. Crime thriller daw. Para ba siya on the job? Sana para siyang on the job. Michiko Yamamoto yung nagsulat. So, Oo. tas Raymond Red yung director. Versus director. Siya yung ata ng Dead Kids. Ano ba? Teka, hindi ko na alam po. Tangina. Pretend ako dito na may alam ako sa mga bagay na hindi mo na nanonood. Okay. Next. Reconnect. Reconnect. In Tagalog spelling. R-E-K-O-N-E-K. Starring Gerald Anderson, Gloria Diaz, Carmina Villaruel, Zoren Legaspi, and Alexa Miro. Pare. Okay, ito. Divorced sila. Tapos ito yung parang movies na, will there be a second chance at love, pare? Okay. Okay. Directed by Jade Castro. Si Jade Castro ang nag-direct ng Zombadings Patayin sa Shokot si Robington. Okay. Zomba Things was great. Okay. Zomba Things was awesome. Wala nakalagay na plot. Ang producer si Eric Vati. Butay na. Tingnan natin. Ayan, get to know the MMFF films. Actually, dahil dito, na-hype ako manood ng MMF Oh, films. dude. So, you're welcome, studios. Ako na-hype ako minsan talaga. Tangina, wala naman nakalagay dito. Nasa yung Reconnect? Gago pala kayo eh. Ayan, Reconnect. Ensemble siya. Multi-genre, multi-narrative movie. Maraming iba-ibang stories. Parang iba-ibang stories. Love Actually. Okay. Pulp Fiction, mga ganun. Multi-narrative. Filipinos struggle to enjoy Christmas without the internet. Parang nawala ng internet. Kaya reconnect. Reconnect. Ay, gago, parang interesting yan. Wait, magpapasko kang walang wifi kasama yung mga Pamilya mo. So, kailangan nila mag-force maging connect. Ang galing. Magaling to. Tangin na, Jade Castro. Ganda. Don't disappoint me. Okay. Okay. Ang next ay... Ito, hulaan mo. Hulaan mo to. 1-3 ako. Hulaan mo. It's not bad. Hulaan mo to. Kasi baka hindi mo alam kung anong plot. Ito for sure baka hindi mo alam. Shake, Rattle, and Roll. Evil Origins, pa. Pang ilan to? Pang 5? Pang-4. Origin story siya ng... yung lumalabas sa toilet. Oo. Okay. So, ulit siya? Tatlong Okay, plot? So, ito ba yung Christmas tree na pumapatay ng pamilya? Di ba meron? Meron ba nun? Tapos meron din ata yung Tiyanak. Okay. So, ito yung gagawin nila ngayon, Shake, Rattle, and Roll. Tatlo siyang time settings. Okay. Isang 1775, isang Period 2025, Okay, tapos isang 2050. Past future. So, future. So, yung isa, nuns attempt to survive their night after an unknown evil is released in their cloister. So, kumbento. Tapos, 2025. Cloister Pokemon yun eh. So may cloister So, may cloister doon. Sinusundan siya. So, wala silang lightning type Pokemon. So, wala silang magawa. Wala silang magawa kay cloister. Meanwhile, in 2025, a group of friends attend a Halloween masquerade ball which is attacked by a serial killer. And in 2050, post-apocalyptic, pre. Puta pare, namatay lahat pare sa COVID. Post-apocalyptic Philippines ruled by the aswang. Tayo na. Wild to. Parang campy fun siya. Campy fun. Starring Richard Gutierrez, Ivana Alawi, Carla Abellana. Oh, hell yeah! Hell yeah! Sana si Ivana Alawi aswang? Ivana Alawi, Janice de Belen, Hell yeah! Janice de Belen, Loisa, hindi ko na alam yung iba. At si Cloister. At featuring from Pokemon, The Cloister.
Guys, pa rin yung pagkuha ng AI art. Loisa Andalio, Francine Diaz, Seth Fedelin, Fiang Smith, JM Ibarra. I don't know these people, pare. Isabel Ortega and Ashley Oy, Ortega. Isabel Ortega still based, pare. Who that, pare? Hindi ko siya kilala. And Ashley Ortega. I think magkapatid sila. Ata. Hindi ko alam. Yun. Entry na yung isa pa sunod. Bar Boys After School, alam natin. Yeah, alam na natin yan. I'm Perfect, alam na natin to. Yung huling dalawa, Love You So Bad, Will Ashley, Bianca De Vera, Dustin Yu. Okay, Love You So Bad. It's about like forbidden love, pare. Kasi yung isa sa kanila may AIDS. Kaya bad. Yung may sinasabi mo. That's exactly what I mean, right? Alam mo naman eh. It's an upcoming Filipino romance film. Teka nga. Asan na ba yung Love You So Bad? Ito, si Bianca De Vera, Will Ashley. Romance film. Si The Tribal Chief. No. Tribal Chief. Romance film. Romance Reigns. Romance Reigns. Sassy, confident, and unapologetically herself, college senior Savannah is determined to live life on her own terms. She finds herself torn between two different men. Takira ba Bad yan? boy and Yes. chick magnet LA, si Dustin Yu, who fuels her wild side. And principled and ambitious Vic, si Will Ashley, who challenges her to grow. As old wounds resurface and difficult choices confront her, she must decide who she really wants to be and who she dares to love. No mention of AIDS, pare. It'll end in a threesome, pare. Oo nga. Magiging trouble sila. Tapos Tapos sabihin nila, okay lang ang trouples. tapos biglang may uubo ng ubo. Ang magkakatuluyan yung dalawang lalaki. Gago, yun yung maangas. Yung maangas doon. Tapos sabihin nila, tayo, akala mo tungkol ng lahat sa'yo, mga babae. Feeling nyo mga babae. Nakatingin siya sa camera. Ganito. Parang akala mo sa point of view ng babae pero kinakausap nyo talaga yung mga babae sa audience. Alam mo, Bakit kasi pag sinabing maganda kayo, so hindi ako maganda kahapon. Oo. So puta, di mag-walkout na lang ako sa buhay mo. Tama. At ang next and last, Angelica Panganiban tsaka si Zanjo Marudo. Andun ako sa Star Magical Christmas kung saan in-honor si Zanjo Marudo for So maangas ang movie na to. a 20-year service sa Star Magic. Galing na Star Magic. I wish to be a 20-year Star Magician. Kaya yan rin. Kaya yan, no? Kasi by the time na 20 years, 58 na ako. 57 na ako. Dude. Si Vic Soto. yung mga nandun tumanggap ng 20 years nila, sila Enjong D, sila Kim Chu. Dude, si Enchong di pogi pa rin hanggang ngayon. Oo, pare. So don't worry. Pogi ni Enchong D. Shoutout Enchong. Nag-meet kami. Nice guy. Oh, nice guy. Tapos sabi niya, alam mo, parang ang weird na ngayon tayo nag-meet kasi parang I feel like we've known each other forever. I think Tapos parang nag-make out kami 15, sa isang 15 past years. life, magtropa kayo. Magtropa nga kami ni Enchong D. Totoo. Anne-Mary. Anong tingin mo plot ng Anne-Mary? So it's about a single woman na parang 40-year-old virgin, pero babae. Wala pang... Alam mo, napaka-obvious na nung... Ano ba yung unmarried? Anne-Mary nga eh. Anne-Mary. Ay, magde-divorce. Dalawang couple magde-divorce. Walang divorce dito, pero pwede na. Anal. Di siya nagpa-anal. Ayun na nga. Synopsis. Celine seeks an annulment from her husband. I'm right. I'm right. The second time. Ano yung una mo sinabi? Ha? Ano mo sinabi? Layo eh. I'm just flying off my passport. Celine seeks an annulment from her husband while fighting for the custody of their daughters. Ooh, may anak-anak. Meanwhile, Ivan struggles to save his marriage. Magkaiba. Si Ivan Hotdog ba yun? Si Ivan Hotdog of Cool Pals struggles to save his marriage and their son. Their paths cross at the law office of a lawyer and YouTube host of Walang Butas ang Batas amid legal battles. So may kanya-kanya silang legal battles. Nakita sila sa office ng lawyer. Celine and Ivan form an unexpected friendship that leads to them heal and rediscover their home. As they grow close, the possibility of finding a new chance at love presents itself. So ito yung dapat sinabi. Sinabi ko rin yan kanina eh. So may kids silang dalawa. So hindi sila blood-related yung kids sa isa't isa. Hindi. So may chance of romance, pare. Pare, you must be one of those people that likes romance. Samoa Joe. Yun ang MMFF entries this year. At syempre,
To be honest, walang nakatutok na baril sa likod ko ngayon, pero meron tayo MMFF. Meron ako ng at least isa. I will commit one. Yes, I'm perfect. I'm perfect. Kasi tangina, sinarado na yung favorite cinema ko, pare. Ano yung favorite cinema? Commerce Center Cinemas sa Alabang. One of the best cinemas para sa akin ever. Ang ganda ng pricing. Hindi siya yung hindi siya yung classic na, gusto mo ba yung upuan yung gumaganyon? Tipong masarap lang siya na komportableng upuan na malinis. Diba? Hindi siya mabaho. Maganda yung sounds. Hindi madilim. May taters. May potato corner. Gusto ko yung isa may taters. Pare, pag walang taters sa sinihan, sobrang laki ng quality. Hindi masarap ibang popcorn eh. Actually, masarap yung bacon flavor nila na popcorn. Walang bacon flavor na popcorn. Meron. Taters, gawa kayo kung wala. Taters. Kung ang sinihan nyo, walang taters popcorn, I think yun yung 90% why but walang nanonood ng sine sa inyo. So, taters, meron silang potato corner. Okay. As meron silang moon leaf. Moon leaf tea? Pare. Kung milk tea ka, giga price. Tapos white cheddar popcorn. Tayo na pare. Buy na tayo matapos yung movie. May panibago ka ng load ng tae, pare. Grabe tsura ng tayo mo nun parang The Grinch. Maganda. Maganda yung CR. Ano mo yun? Yun. Sayang, commerce centers. Umuwi ako ng Muntinlupa para dun eh. Para lang manood dun. Pero wala na sila. So, hopefully, baka may gusto kayong gawin with your cinema space, BMTM nyo lang ako. Commerce centers. Gawin natin stand-up location yun. Pare. So, yun. Ay, masaya naman ang Pasko this year. Medyo bad trip lang kasi alam mo yun, ang daming scandal sa Pilipinas sa politically. Tas walang nakukulong. May nakulong na. Tangin na naman eh. Hindi naman, kasi parang pinakulong mo lang yung... Mga small fish nga. Pag nakawala yun, no one will bat an eye. Tama. Hindi pong parang, nakakulong sila, nakakulong ba talaga? Wala. Puro small fish yung kinukulong nyo. Kulong niya yung give me what I want! Give me what I want, Hunter! Yun yung... Si Ric Flair gusto niya support niya makulong yung mga big fish dito. Okay. Pakulong natin, please. Pakulong natin yung mga tao. Yun lang yung Christmas wish ko. Sabihin naman tao, Christmas wish mo rin ba? Tsaka birthday ko, kasi birthday ko recently. Ngitanong sa akin, birthday wish mo rin ba yung birthday wish ni Cara David? Ano ba yung birthday wish ni Cara David? Yung mamatay sana lahat ng korap. Ako hindi. Ang birthday wish ko is unlimited power, pare. Ako yung papatay. I will be the judge, the jury, and execution. Parang si Judge Dredd. Parang ganun. Angas ng itsura mo. Gusto ko maging Superman. Gago pa. Power fantasy ko rin yun. Maging parang si Deadpool. Kasi may kahit barilin ako. Shit, takin na. Wag na. Ba't di ka na maging bulletproof? Pag binaril ka pa, mapipigilan ka pa eh. Alam mo yun? Parang si Luke Cage na lang. Parang Superman na nga lang, pukin ng ina nito, Luke Cage. Maglalakad ka lang papunta doon. Paano kung maulap? Paano ka kukuha ng power sa sun? Oo nga, no? Tangina. Gulpin kita sa rainy day, Superman eh. Puta ka na. Kahit ano lang. Goku. Yun na. Goku. Ultimate na yun. Goku, pare. Tangina. Si Goku nababaril eh. Hindi! Oo, nababaril siya. What the fuck? Hindi mo alam. Doon literal na, putang ina, may mga tinatanggap siyang energy blast na sumasabog ng planeta. Kaya siyang barilin ng iskopeta, pare. Kapag na-catch mo siya by surprise, tapos pinaril mo siya, mamamatay siya. Putang anong bullshit, Deus Ex Nangyari na Machina. yun sa kanya eh. Recently lang. Binaril siya. Bobo si Goku eh. Mabali siya manipulate eh. May manipulate siya tapos parang binaril This siya has sa got dibdib. to be with like humor. Like, sobrang bobo nitong plot nito. Like, literally, the guy na... Like, kunwari kung kinaibigan mo si Goku, tapos tinras mo siya, tapos binaril mo sa likod ng ulo, mamamatay siya. Sino pumaril kay Goku? Na-manipulate siya, parang naawa siya kasi ng guys, binaril siya. Tapos namatay siya. Bumalik ulit siya doon sa fucking planet na puno-puno. I mean, Nandito ka na naman! na-incapacitate siya, gano'n. Kasi nabaril siya dibdib, parang gano'n. Ayoko na. Parang babalik sana sa ground. Pero syempre kung Goku, atakihin mo na kagad. Sige, Wolverine, yun. Saktan pa rin si Wolverine eh. Tangina, sino ba yung... Si Superman na talaga. Superman. The Hulk. Hindi mo na control. Pagkagising ko, dami ko pinatay na. Si Thor na lang, si Thor. Si Thor, Ay, yun. Si Thor. Or Superman. Or Superman.
Sige, Superman. Superman na lang. Weather lang kalaban mo. Pero doon mo ma-realize na, shit, lakas ko. Di ba yun yung kay Homelander, yun yung thing niya. Na parang, Si Homelander, parang Superman na hindi kailangan ng araw. So, Homelander na lang. Kaso, meron kang breast milk fetish. Ang wild nun, putang ina nung pinanood ko yung putang ina ng part na yun. Yung earroom lang niya. Grabe yun. Ayun. So, yun ang aking birthday and Christmas wish is magkaroon ng power na malupit para ako na ang papatay sa korap, pare. Parang parehas lang yung Christmas wish ko. Gusto ko ng laptop na may GD Radeon na processor. Na merong NVIDIA 5080 na graphics card. Na kayang-kaya niya laruin yung Doom Eternal. Tsaka clear obscure, pare. On that ray tracing, pare. On that ray tracing pare. Pero sa inyo, Wacky Doers, thank you so much. Thanks so much, It's guys. been a great year. We loved it so much. May holiday schedule kami ipopost for this. And gusto ko lang sabihin na we will have, kasi ang release natin Thursdays, and just so happens Thursdays fall on the 25th and the New Year. So, in the interest of para lang makapag-upload ng episode, meron kaming mini episodes na i-upload for you guys. Ayaw namin habaan because ayaw din namin, like, we want to encourage you to celebrate. Wala ba kang pamilya? Wala ba kayong pamilya, ganyan. Go out with your friends, your family. Ganong klase. Reconnect. Heal burnt bridges, pare. Yan. Or kahit spend time for yourself. Alam mo yun? Like, pakita mo sa mundo na pwedeng mag-exist nang hindi ka nakikinig ng podcast. Kasi may mga fans na nakita ko yung Spotify rap nila eh. May isang guy na 48,000 minutes. na pag in-average mo, nakikinig siya ng 8 hours a day nang bago matulog eh. Thank you. I mean, thank you. Thank you so much. Thank you. Pero siguro ang challenge ko sa'yo next year. Magka-girlfriend. Ang challenge ko sa'yo next year, bawasan mo ng kalahati and gamitin mo yung 4 hours na next na yun. Manood ka lang. To do something else, pare. Totoo. Hindi siya ganun importante. To listen to our podcast. Maybe it heals you, it helps you cope, ganyan klase. Pero there's a whole world out there, pare. Yan. So, try natin. So, after yung 2 weeks na yun, meron pa rin deep dive. Meron pa rin hindi kita matutulungan. Yes, tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin yun. Pero, after ng holiday time na nag-upload kami ng episode, kami naman yung mag-break for 1 week. So, may isang week tayo na kalma, tahimik. Wala kami upload at all. And then we'll come back Swingin', pare. We will come back on the week of the 15th. So, sa 15th pa? Ay, sorry. Mali pala yung tingin ko. Bakit nag-worry ka? So, may episode tayo all throughout the holidays. Wala tayong episode ng 6 at 8. Okay. 13. January 13 lang next episode. Let's go. We'll come back swing. Ang first guest natin of that year, pare, Stone Cold Steve Austin. Totoo, yes. Yes. Okay. Okay. Happy holidays. Thank you so much sa inyo lahat. Thank you for the support. This year ruled. Oh, wait. It kinda didn't. May dalawang... Yes. May Very isang incident. Very horrible incident that kind of... Yes, bumaba ako sa mouse nun eh. Pag-usapan natin sa sunod na 2 mini episode. Yes. Andren. Guys, pwede na tayo matulog. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Ay, isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo ito ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.